Sa Genesis 20, makikita natin ang talaan ng mga lahi mula kay Adan hanggang kay Noe. Ngunit higit pa sa mga pangalan, may malalalim na kahulugan ang bawat isa na nagbibigay liwanag sa kasaysayan at espiritual na kalagayan ng tao. Si Adan, na nangangahulugang tao, ay paalala ng ating pinagmulan at pagkakalikha. Si Seth, ang anak ni Adan, ay nangangahulugang pinalit o kapalit, tanda ng bagong pag-asa matapos mawala si Abel sa kamay ni Cain. Si Enos ay nangangahulugang mahina o mortal, na nagpapakita ng kahinaan at pagiging limitado ng tao sa harap ng Diyos. Si Kenan ay may kahulugang kalungkutan, na tila sumasalamin sa mga paghihirap at pagsubok ng sangkatauhan. Si Mahalaleel naman ay papuri sa Diyos, naglalaman ng pananampalataya at pagsamba kahit sa gitna ng mga pagsubok. Si Jared ay pagbaba, na maaaring tumukoy sa pagbaba ng tao mula sa kabanalan o pagiging malapit sa Diyos. Si Enoch ay dedikado, na naging halimbawa ng malapit na ugnayan sa Diyos at hindi nalalayo sa Kanya. Si Matusalem, na nangangahulugang kamatayan ay darating, ay nagbabala ng paparating na pagbaha bilang hatol ng Diyos. Si Lamech ay kalungkutan, ngunit sa kanyang anak na si Noe, na nangangahulugang kapahingahan, ay may pag-asa ng bagong simula at pagliligtas. Bawat pangalan ay may dalang mensahe tungkol sa ating buhay, pananampalataya, at ang patuloy na plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang Genesis 5 ay hindi lamang talaan ng mga pangalan, kundi isang malalim na kwento ng pag-asa, pagsubok, at pagtitiwala sa Diyos.